ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Veloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito mga balita ngayong araw. 8 miyembro ng ONAD Carnapping Group sa Cavite, laglag sa mga otoridad. Lalaki sa presinto ang bagsak matapos ireklamo ng pangre-rape ng kasambahay. 2 lalaki patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Metro Manila kagabi. Isang lasing na pagtripang nakawin ng watawat ng Pilipinas sa Manila City Hall. Anibersaryo ng Mendiola Massacre bukas, inaalala ng mga militante. At sa kwenta noong mga butiki, gamot nga ba sa hika? Tuloy-tuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa mga grupong sangkot daw sa carnapping. Nadakip ang may 8 hininalang miyembro ng isang kilalang carnapping syndicate sa Dasmariñas, Cavite kaninang madaling araw. Iba't ibang kalibre ng baril, kutsilyo at mga drug paraphernalia ang nakumpiska mula sa grupo. Para sa update, may live report si Ryan Ang. Rafi, Amilin, inaresto na pinagsalit na puwersa ng Highway Patrol Group ng Cavite at ng Intelligence Group ng Bataan at Pasay Police ang 8 hinihinalang miyembro ng ONAD Carnapping Group. Unang nadakip ang tato sa kanila sa isang safe house sa Phase 2 ng Barangay Paliparan 3 sa Dasmariñas, Cavite kanina alas 4 ng madaling araw. Nakuha rin dito ang ilang imported dry goods at mga water filter na hinihinalang na kulimbat nila sa isang cargo forwarding truck. Sa isa pang kalapit na safe house, nadakip ang 5 pa nilang kasabwat. Na-recover din dito ang iba't ibang kalibre ng baril, mga patalim at mga drug paraphernalia. Nakita rin ng mga headdress at LCD monitors mula sa isang Nissan Altera na malamang daw ay kinarnap ng grupo. Sumablay daw ang operasyong ito ng grupo at nabaril nila ang nanlaban na driver ng inaagaw nilang SUV. Ayon sa intelligence report, modus ng grupo ang mangarjak ng kotse pero hindi nila ito binebenta. Sa halip, ginagamit nila sa sasakyan sa iba't ibang uri ng illegal na gawain gaya ng pang-hold up. Makikita natin dito ang operation ng grupo, hindi lang dito sa NCR, Region 4 and Region 3 and maybe mga karatikpok pa. Pero tinanggi ng mga suspect ang krimen. Binili raw niya ito dahil nagba-buy and sell siya at balak pa raw niya magtayo ng isa pang negosyo. Magbe-business po ako ng mineral water po eh. Mineral water station po. Rafi, Amilin, kasalukuyan nakakulong sa Camp Pantaleon Garcia sa Cavite ang mga suspect kung saan sasapahan sila ng kaukulang kaso. Rafi, Amilin. Salamat, Ryan Ang. Hindi isang kasambahay sa Valenzuela at isinumbong sa pulis ang pang-rape daw sa kanya ng kanyang sir. Irit naman ang kanyang amo. Pareho nilang ginusto ang nangyari. Ibalita mo, J.D. Castro. Sinabi ko sa'yo, ayaw ko kuya. Ano sinabi mo pa sa akin? Huwag akong maingay. Huwag akong magsusumbong pati sa asawa ko, pati sa biyanan mo. Walang takot na isinumbong ng kasambahay na si Cheryl ang pangre-rape daw sa kanya ng among si John Banise sa kanilang bahay sa Barangay Genti de Leon sa Valenzuela. Kwento ng biktima, bandang alas 2 ng hapon nagpamasahe sa kanya ang suspect. Pero laking gulat niya nang bigla na lang siya nitong hubaran. Bigla na lang po niya ako niyakap. Tapos nawakan niya na po yung braso ko, saka po inubad niya po yung short ko. Hindi raw agad nakapagsumbong si Cheryl sa takot na magalit ang kanyang among babae. Ano po daw masusumbong sa asawa ko, pati sa asawa niya. Ilihim na po daw namin, pero hindi ko po kaya talaga eh. Nagkalakas lang daw siya ng loob na humingi ng tulong nang may mapadaang police mobile sa kanilang lugar. Papatrolya yung mobile natin. Nilapitan sila nung biktima at humingi ng tulong. Pero depensa ng suspect, walang rape na nangyari. Kagustuhan din naman po niya na nangyari. Hindi na po namin maiwasan parehas. Wala namang force na nangyari. Desidido ang biktima na sampa ng kasong rape ang amo. J. De Castro, News 5. Patay agad ang isang lalaki ng barilin habang nagpapahangin lang sa labas ng kanilang bahay sa Taguig. Suspetsya ng mga kakilala ng biktima, posibleng onsehan sa sindikato ang dahilan sa krimen. Ibalita mo, Alexa Reyes.
Bulagta at may 3 tama ng bala ng baril si Nelson Jimenez nang makita ng kanyang mga kaanak. Binaril si Nelson sa mismong tapat ng kanilang bahay sa Banyari Street, Barangay Central, Bikutan sa Taguig kaninang hating gabi. Ayon sa kapatid ng biktima, nagpaalam lang si Nelson para magpahangin sa labas ng bahay. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng mga putok ng baril. Pamangkin ko ang nagsumbong sa akin. Sabi, si Tito Nelson patay na dun sa baba. Kwento ng mga nakakita sa krimen, 6 na armadong lalaki ang dumaan sa harapan ng bahay ng biktima. May mga bit-bit na 45 po, baril. Tapos sumigaw lang na walang mag-alam. Yun lang narinig namin, ma'am. Isa sa tinitignang anggulo ang pagkakasangkot daw ng biktima sa mga illegal na transaksyon. Ng mga sa mga babae. Tapos may ano din yan siya ng may suspect din yan. Ano din siya dati yan, na-involved din siya dati sa mga hold-upper. Sa kakumpetensya niya, sa sa anak buhay niya. Baka nagkaunsihan. Inaalam na rin ng mga pulis kung totoong may kinalaman sa droga at sindikato ang pamamaril sa biktima. Alexa Reyes, News 5. Bibisita lang sana sa kaibigan ng isang mister ng patayin sa Mandaluyong. Binaril na nga, ninakawan pa ang biktima. Ibalita mo, Michelle Mediana. Itinaan ng pamilya Dawag sa pagsisindi ng kandila ang kanilang pagdadalamhati at pagsigaw ng hustisya sa pagpatay sa kanilang padre de pamilya. Binaril si Mang Marlon habang papunta sa isang kaibigan sa Pleasant Hill, Mandaluyong City kaninang alas 12 ng hating gabi. Ayon sa misis ni Marlon, wala raw siyang alam na nakagalit ng mister. Kaya malamang pang-hold up ang motibo ng mga sospek. Nawawala po yung 60,000 niya, tsaka yung kwintas niya. Isang barangay tanod ang nakakita sa pangyayari dahil naagaw ang pansin niya ng putok ng baril. Nakarinig ako ng isang putok. Inisyoso ko ngayon kung ano yon. Nakita ko, yung mama, para silang nag-aagawan, at yung natumba, binaril siya ng isang mama. Mabilis na tumakas sa sospek na umangkas na nakaabang na motor ng kanyang kasabwat. Duman sa akin yung 2 suspect pero hindi ko nakilala at hindi ko namukhaan sila dahil naka-helmet parehas eh. Inaalam pa ng mga pulis kung sino ang pumatay sa biktima at ang tunay na motibo sa krimen. Michelle Mediana, News 5. Dinampot ng mga pulis ang may 7 babaeng nagtatrabaho bilang GRO sa isang bar sa QC kahit walang permit. Wala ring kawala ang may-ari ng bar na wala ring business permit. Ibalita mo, Sel Guevara. Bistado ang 7 babaeng ito na nagtatrabaho raw ng walang permit sa isang KTV bar sa Commonwealth Avenue sa QC. Booking din ang pag-ooperate ng Crystal Ice Videoke Bar ng walang business permit. Ayon sa mga pulis, may nagtip sa kanila sa text na may nagaganap na nude show sa nasabing bar at ilan pa nga sa mga babaeng namamasukan dito ay menor de edad. Pero giit ng floor manager na si Lovely Celestial, legal ang kanilang negosyo. Ayon pa sa GRO na si Desiree, waitress at dancer lang ang trabaho niya sa bar. Sayo lang po. 60 lang po sayo. Kusa rin daw na masukan si Desiree bilang GRO para buhayin ang kanyang baby. Hindi raw siya nakatapos ng high school kaya hirap siyang makahanap ng ibang trabaho. Ganito rin ang paliwanag ni May. Iniwan daw siya ng kanyang nobyo at kailangan niyang kumayod para sa mga anak. Alam ba nanay tatay ng trabaho? Hindi. Alam nila ng ulam. Posibleng makasuhan ang mga babae pati na ang may-ari ng bar dahil sa paglabag sa city ordinance. Sel Guevara, News 5. Kalaboso ang isang lalaki matapos mabisto ang kanyang pagnanakaw sa City Hall ng Maynila. Ang napagtipan niyang pitikin, abay, ang watawat ng Pilipinas sa flagpole na opisina. Ibalita mo, Benji Durango. Natsempuhan kaninang madaling araw ng mga gwardyang lalaking ito na nakilalang si Dondon de la Cruz. Huli si Dondon dahil sa pamimitik lang naman ng watawat ng Pilipinas sa Manila City Hall. Palusot ng sospek, lubid daw nito ang pinagtripan niya at hindi ang watawat. Hindi mo alam na may flag dun sa dulo? Hindi ko po alam yung may flag. Sir, hindi ko po alam na may flag po sa taas. Pero kinuha mo siya sa flagpole? Hindi po. Saan? Doon po sa may poste na gano'n na may bakal. Eh di ba flagpole yun? Hindi ko po alam mo ba yung flagpole? Lasing na lasing po ako, sir eh. Hindi ko na alam kung ano yung poste, ano yung flagpole. Opo, lasing na lasing po ako. Nasobrang po ako sa alak, sir eh. Ilan ba yung ininom mo at nasobra ka sa alak? 3-4 kantos po.
Duda naman ng mga otoridad na kalasingan lang ang nagtulak sa sospek para magnakaw. Siya rin kasi ang pinaghihinalaang pumitik sa iba pang nawawalang gamit sa munisipyo. Ito lang nawawala ron. Gusto yata sa akin ibintang. Pati yata yung pumatay sa mayor ng Zamboanga City. Sa akin pa binibintang. Hindi naman po ako pumatay ron. Aywan ko sino. Sa huli, inamin na rin ni Dondon ang pagnanakaw. Siyempre, hindi man po lahat ng tao na perpekto na pinanganak dito sa mundo. Nagkakamali po lahat ng tao. So next time, aalamin mo na kung ano yung flagpole? Opo, sir. So magnanakaw ka lang next time? Hindi na, sir. Pero ngayon, kulong muna siya sa presinto. Benji Durango, News 5. Punta tayo sa Maynila kung saan nagrarally ang ilang grupo bilang pag-aalala sa ika-24 na taong anibersaryo ng Mendiola Massacre bukas. Mula sa Padre Paura, may live report si Edison Reyes. Rafi Amelin dito na sa kanto ng Padre Paura sa Maynila, huminto ang karubahan ng kilusan na magbubukid ng Pilipinas at ng Unyon ng mga manggagawa sa agrikultura. Galing sa iba't ibang rehiyon ang mga rehista. At Rafi Amelin nagsimula ang karavan ng grupo mula sa Elliptical Road sa Quezon City. At plano sana magpiket sa harap ng mga tanggapan ng DOJ at Korte Suprema. Pero hindi na nakaporma pa ang mga relista nang makarating sa Padre Paura Street sa Maynila dahil pinigilan na sila ng mga pulis. Sa halip, pinayagan na lang sila magpadala ng mga kinatawan para sabihin ang kanilang sentimiento sa mga opisyal ng dalawang ahensya. Alam mo, Rafi Amelin, dalawa ang kanilang pakay sa pagsugod ngayong umaga. Una nga dito ay para hilingin sa Korte Suprema ang maagang paglalabas ng resolusyon tungkol sa usapin ng mga lupa sa Hacienda Luisita. At pangalawa dito, umaapila sila na sana dinggin ng DOJ ang pagbubukas muli ng 1987 Mendiola Massacre case. Makalipas daw kasi ang halos 2 dekada, hindi pa rin natutuldukan ng mga issue sa likod ng kaso. Hiling nila na managot ang mga sangkot sa makasaysayang massacre na ikinamatay nga ng 13 katao. Rafi Amelin, nauwi na lamang sa simpleng programa malapit sa tanggapan ng Korte Suprema ang sanay piket na gagawin nila mismo sa harap ng dalawang ahensya. Hindi man daw sila ganap na nakapasok o nakalapit. Hiling nila, wag naman daw sana magbingi-bingihan ng gobyerno sa kanilang daing. At yan muna mga pinakahuling detalye. Live mula dito sa Manila, balik sa inyo dyan, Rafi Amelin. Salamat, Edison Reyes. Susunod, mga nagbebenta ng sasakyan nakipag-usap sa mga pulis ngayong araw dahil sa sunod-sunod na serye ng pagpatay sa mga car dealer. Impormante ng News 5, idinawit ang 2 pinatay na car dealer sa isang sindikato ng mga carnapper. Attorney Oliver Lozano umalma sa bintang laban sa anak. At sa kwentanong, inihaw na butike, sagot nga ba sa hika? Mga simpleng paraan para guminhawa ang pakiramdam ng mga may asma. Abangan. Wanted ang mapang-api, wanted ang abusado dahil ang tinutukang programa sa radyo nasa TV5 na. Lahat ng nagloloko, pistado sa nag-iisang idol sa radyo. Abangan! Susunod sa Glass Castle. Sana naging close tayo kung nagkakilala tayo agad. Masaya ako ngayon. Oliver Lozano na kakilala ng napatay na anak ni si Emerson ang kilawot na Carnap Group leader na si Raymond Dominguez. Nauwi pa sa sagutan ang dapat sana'y paghingi lamang ng News 5 ng panig ni Lozano sa issue. Ibalita mo, Erwin Tulfo. Sumailalim noon ang informante ng News 5 kaugnay sa pagpatay kina Emerson Lozano, driver itong si Hernani Sensil at kay Benson Evangelista. Mahigit 2 oras kinuna ng salaysay ng operatiba ng Task Force Lozano at Evangelista sa isang tagong lugar sa QC ang asset kagabi. Ayon sa mga opisyal, naging consistent naman ang sagot ng informante. Inamin rin nilang marami silang nakuhang detalye na maaaring makatulong sa kaso. Thank you for that for that gesture, kind gesture ng pagtulong sa investigation itong kasong to. Actually, lahat ng tulong, lahat ng information, we welcome them. Kasabay nito, galit na inakusahan ng ama ni Emerson Lozano ang News 5 na nakikipagsabwatan sa mga karnaper matapos idawit ng informante ang kanyang anak sa carnapping group. Channel 5 ang sa aking palagay propaganda vehicle ng carnapping syndicate. Katotohanan, pagkatapos na
na-monitor ng mga tao yung inyong bintang? Wala. Please. Just a moment. Let me speak. For a long time. Attorney Lozano, go ahead, sir. Go ahead. You let me. That's why I said go ahead. Kahapon, isang dating miyembro ng notorious sa Dominguez Carnap Group ang nagkusang lumantad sa News 5. Kwento ni alias Kirat, may kinalaman daw ang tinaguriang Carnap King na si Raymond Dominguez sa pagkamatay ni Lozano at ebanghelista. Magkakilala raw kasi ang tatlo, pati na ang isa pang manong Carnaper na si Randy Torres. Si Randy Torres, sir, si Lozano, Dominguez, tsaka yung ebanghelista, sir. Bali, magbabarkada sila, sir, magkakaibigan. Parang magkakasosyo na sa negosyo, sir. Si Kirat ang tumayong driver ng barkada mula 2006 hanggang 2007. Madalas din daw siyang makasama sa mga paboritong tambayan at hideout ng magkakaibigan sa Balibago, Angeles City. Pagka nag-meeting sila, sir, naririnig ko na tungkol sa mga sasakyan nga, yung mga cut and weld, kung paano nila ipoproseso yung mga sasakyan, paano nila magiging gagawin legal. Sabi pa ni Kirat, paghihiganti ang motibo sa pagpatay kina Lozano at Evangelista. Paniwala raw kasi ni Dominguez, sina Evangelista at Lozano ang naglaglag sa kanya, kaya nabisto ng mga otoridad ang iligal na operasyon niya noong Nobyembre. Noong pa, sir, marami na akong nababalitaan na pumapatay talaga siya ng ano, sir, yung parang umaayaw sa kanya, kumakalas sa kanya, sir. Ang hinalang, sir, sila ang nagtimbiri sa otoridad. Erwin Tulfo, News 5. Ongoing ngayon ang dialogue ng mga pulis kasama ng ilang car dealer. Ang agenda, kung paano maaksyonan ang sunod-sunod na pag-take or atake ng mga carjacker. Para sa update, nasa Campo Crame si Gerard Garcia. Rafi, kasalukuyang nagpupulong ngayon ang mga car dealer ng Metro Manila at ang pamunuan ng Philippine National Police dito sa Campo Crame. Kaugnay ito ng serye ng carnapping at pagpatay sa mga car dealer kamakailan. Ayon sa isang car dealer na nakausap ng News 5 kanina, nakatanggap sila ng text message mula sa isang kinatawan ng PNP Highway Patrol Group na nagpapatawag ng isang dialogo. Nasa 50 car dealer mula sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila ang narito ngayon. Hindi pa malinaw kung ano talaga ang pag-uusapan ngayon, pero umaasa ang mga car dealer na may kaugnay ito sa pagtiyak ng seguridad ng mga nagbebenta ng sasakyan. Inaasahan naman ang pagdating sa pulong ni PNP Chief Raul Bacalzo, NCRPO Chief Nicanor Bartolome at PNP HPG Head Leonardo Espina. Rafi, pagkatapos ng pulong, inaasahang magbibigay ng update tungkol sa investigasyon ang Special Investigation Task Group sa may hawak sa kaso ni Emerson Lozano at Venson Evangelista. Balik sa iyo, Rafi. Salamat, Gerard Garcia. Narito na ang Kwentanong, mga tanong na may kwenta at may kwento ang kasagutan. Rafi Amelin, totoo bang nakakagamot ng asma ang inihaw na butiki? Alam niyo ba na ang mga Tsino ang nagpauso ng mga pinatuyong hayop bilang panggamot sa mga sakit? Isa na nga rito ang inihaw na butiki na mainam daw na lunas sa asma o hika. Ang inihaw na butiki ay dinuturog at inihahalo sa inumin o pagkain ng taong may asma. Ang butiki raw kasi ay nagtataglay ng katas na nakakapagpaluwag sa paghinga. Karaniwang sa mga batang mahina ang resistensya, dumadapo ang sakit na ama. Sumisikip ang kanilang bronchial tubes o daluyan ng hangin kaya nahihirapan silang. Pero ayon sa mga doktor, wala basihan ang paniniwalang ito sa Tsina. Wala namang nakitang component yung inihaw na dinikdik na butiki na maaaring makagaling ng asthma. Kung may hika sa pamilya, mainam ang honey para lumuwag ang paghinga. Ihalong isang kutsarang honey sa isang basong tubig at ipainom sa pasyente. Kung walang honey, sa labat ang ipainom. Pwede rin ang bawang. Pakuluan ang 4 o 5 butil ng bawang sa isang basong tubig. Haluan ng isang kutsarang honey at ipainom sa pasyente. At pinaka-the best, kumonsulta sa doktor. Susunod, 40 pesos na bagong flag down rate sa mga taxi simula na sa Lunes. Sa mga magbabalak mag-out of town ngayong weekend, alamin kung magiging maulan pa rin. At isang bata sa Amerika na nasa bahay lang, nakakapasok pa rin sa eskwela gamit ang isang robot? Let's party na! Dahil ang ka-freshness natin si Shalala, ipagdiriwang ang
Sa Lunes na mag-uumpisa ang 40 pesos na flag down rate para sa mga taxi. Pero hindi po lahat ay pwede nang maningil ng bagong pasahe. Kung sino lang ang pwedeng magtaas, ibalita mo Michelle Orosa. Bagong-bago ang metrong nakadisplay sa taxi ni Mang Roberto. Bukod sa mas malaki ito kaysa sa dati, nakakapag-print na rin ito ng resibo. Kailangan raw kasi ng ganitong klase ng metro para sa nakatakdang pagpapatupad ng LTFRB at DOTC ng bagong flag down rate na 40 pesos. Kahit papano, medyo nararagdagan yung flag down namin ng 10. 300 taxi kada araw ang ikakalibre. Unang isinalang sa calibration ang mga taxing may plakang nagtatapos sa 1 at 6. Sa Pebrero nakapila naman ang mga plakang nagtatapos sa 2 at 7. Sa Marso ang 3 at 8, sa Abril ang 4 at 9 at sa Mayo ang mga plakang nagtatapos sa 5 at 0. By end of May matatapos lahat. So yung full implementation ng taxi fare sa June 1. Paalala naman ng Philippine National Taxi Operators, kung hindi pa nalalagyan ng bagong metro ang taxi, hindi obligado ang mga pasahero na magbigay ng karagdagang 10 piso. Yung luma, yun ang babayaran. Oo, kaya hindi pwedeng sabihin ng taxi driver, hindi ma'am, yung bagong pasahe na ito, magdagdag kayo ng 10 piso. So I would advise yung mga pasahero na huwag magbabayad. Pero kung handa na ang iba, si Mang Carlito hindi pa naglalagay ng bagong metro sa taxi niya. Para sa kanya, hindi pa raw kasi panahon para pigain ang bulsa ng mga pasahero niya. Taas sila ng taas, tapos hindi na tinitingnan ang sahod ng tao, kukulangin na, di ba? Michelle Rosa, News 5. 5 bagyo ang inaasahang papasok sa bansa mula sa buwan ng Marso hanggang Mayo ayon sa Pag-asa. Ito ay dahil pa rin sa La Nina phenomenon na nagdadala ng abnormal na buhos ng ulan. Katunayan na i-report ang above normal rainfall sa mahigit 60% ng monitoring stations ng Pag-asa. Nangunguna riyan ang Borongan Samar kung saan nakaranas ito ng 427 mm na ulan sa loob lamang ng isang araw. Sa mga nagbabalak namang lumabas ngayong weekend, magiging maulan pa rin ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kasama na riyan ang Metro Manila. Ganito rin ay inaasahang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Narito ang iba pang balita ngayong araw. Mga sakit ang posibleng lumutang sa pagdating ng tag-ulan, tinututukan ng Department of Health. Militar inabsuelto sa pagkamatay ng tanyag na botanista na si Leonard Co. Resulta ng investigasyon ng DOJ at NBI, binatikos ng pamilya. Malacanang itinangging inendorso ni Pangulong Aquino si dating Senador Mar Rojas bilang susunod na kandidato sa pagkapangulo ng Liberal Party. At mga nawawala sa pagbaha sa iba't ibang probinsya, umakyat na sa 30. Diretso na tayo, Rafi, sa ating kwentong kakaiba. Kilalanin natin si Lyndon Beatty, ang estudyante na nakakapag-aral sa eskwelahan kahit nasa bahay lang. Dahil sa genetic disorder, hindi na magawang makapasok ng normal ni Lyndon sa eskwela araw-araw. Pero salamat na lang sa kanyang best friend robot na si Vigo dahil na rin sa webcam at technology system na bit-bit ni Vigo. Always present na si Lyndon ngayon sa school. Pwede pa rin siyang makipagkwentuhan sa kanyang mga kaklase o sumagot sa tanong ng kanyang teacher. Nagkakahalaga ng $5,000 o halos 225,000 pesos ang robot. Maganda din ang idea ngayon. Hindi siya Yeah, there's a disorder yata that prevents him from, di ba, alam mo naman ang mga bata, parang ano pa tayo, mahigit pa yung schedule kaysa sa atin, ang aga gumigising, going to school. So, maganda nga itong mga teknolohiyang ganito kasi kapatid na Rafi, di ba? So, wala na excuse, pwede talaga mag-aral. May kamahalan, ano? May kamahalan. Siguro in the future, sana magawan din ng paraan, di ba? Okay. At yan ang kalahating oras ng balitaang puno na sahog at tama ang timpla. Makisalo ulit sa Lunes alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat. Ngayon sa Josie,